May isang alamat na hindi mamatay-matay sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok sa Quezon. Isang kwento raw ng isang madre, hindi basta madre, kundi isang nilalang ng simbahan na natipuhan at ayon sa mga matatanda ay pinagnasahan pa ng isang nilalang na hindi galing sa mundong ito. Hindi ito basta kwento ng pananakot, hindi rin ito kwento ng kalaswaan. Ito raw ay totoo at iniwan nito ang marka sa mismong mga dingding ng lumang kumbento. Ang pangalan ng madre ay si Sister Clara de la Cruz. Hindi siya tubong Quezon. Sa katunayan, galing siya sa isang may kayang pamilya sa Maynila at pinili niyang pumasok sa kumbento sa edad na 22 matapos ang isang masalimuot na heartbreak. Sa halip na ituloy ang kasal nila ng kanyang fiancé, pinili niyang iwan ang lahat at ialay ang sarili sa Diyos. Ang kumbentong napili niya ay ang kumbento ng Santa Maria del Silencio, isang lumang estruktura na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Matatagpuan ito sa gitna ng kagubatan, malayo sa kabihasnan. Wala masyadong cellphone signal at madalas, kung gusto mong makarating doon, kailangan mong lakarin ang huling 2 kilometro. Tahimik, malamig, at tila ba mawawala ka sa kasalukuyang panahon sa oras na tumapak ka sa bakuran nito. Si Sister Clara ay agad naging paborito sa kumbento. Hindi lang dahil sa ganda niya, kundi dahil sa kabaitan at kababaang loob. Maputi siya, may malalim na mata, makinis ang kutis, at ang kanyang buhok ay laging nakatirinta sa ilalim ng kanyang belo. Ngunit ang pinakakakaiba sa kanya ay ang kanyang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na hindi malamig, kundi malambot. Tila laging may iniisip. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ng kanyang paninirahan doon, nagsimula nang mapansin ng ibang mga madre ang kakaibang kilos ni Sister Clara. Madalas daw siyang mapuyat. Sa madaling araw, makikita siya sa pasilyo ng kumbento. Nakatayo sa tabi ng malaking bintana na tanaw ang kagubatan. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa malayo. Tila may hinihintay. May isa pang madre, si Sister Bernadette, ang nagsabing minsan daw ay nakita niyang umiiyak si Sister Clara habang nakaupo sa harap ng estatwa ni Birhing Maria. May kinakausap siya pero walang tao. Bulong ni Sister Bernadette sa tagapagsalaysay. Taon, matapos mangyari ang lahat. Ang mas nakakapagtaka pa, sa mga panahong yun, nagsimula na ring mangyari ang mga hindi maipaliwanag sa loob ng kumbento. Ang mga bulaklak sa altar ay bigla na lang nalalanta kahit bagong lagay pa lang. Ang kandila ay namamatay kahit wala namang hangin. May mga tunog sa kisame na parang may lumalakad, pero walang sino man ang nakita. Isang gabi, habang nagdarasal ang buong kapatiran sa kapilya, lumindol ng bahagya. Tumigil ang lahat at nagtuminginan. Ngunit si Sister Clara ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Hindi man lang kumurap. Wala siyang takot. Tila ba inaasahan niya ang pagyanig. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga madre. Hindi nila masabi kung ang nangyayari ay pagsubok lamang o kung may ibang espiritu na nakakapasok sa kanilang banal na lugar. Sa mga oras na yon, halos gabi-gabi nang nananaginip si Sister Clara. Hindi niya agad inamin sa iba ngunit nang lumaon, nagsimula na siyang magsulat ng mga detalye sa kanyang tala-arawan. May lalaking bumibisita sa panaginip ko. Hindi ko siya kilala. Hindi ko makita ang buong mukha niya. Pero nararamdaman kong gwapo siya. Kakaiba ang presensya niya. Hindi ako natatakot. Sa totoo lang, para akong hinihigop sa mga mata niya. Para siyang hindi tao. Sa tuwing gigising ako, basa ang noo ko.
Mainit ang katawan ko at may amoy na naiwan sa kwarto ko. Para bang halimuyak ng puno, ng ulap, ng usok, ng bulaklak. Hindi ko maipaliwanag. Sa mga susunod pang araw, patindi ng patindi ang mga nararamdaman ni Sister Clara. Nahihirapan na siyang manahimik. Sa bawat dasal niya, may kasabay siyang tinig na pumapasok sa kanyang isipan. Hindi ito boses ng pare o ng madre, o kahit ng sarili niya. Isa itong tinig na malalim, banayad, at mapang-akit. Ikaw ay akin. Matagal kitang hinintay. Bulong ng tinig. Sa gitna ng kanyang pananampalataya, nararamdaman niya ang pagkabasag ng kanyang disiplina. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila sinasagot ng kanyang katawan ng panaginip. Bakit ba tila nasisiyahan siya sa presensya ng hindi niya nakikita? Hanggang sa isang madaling araw, habang lahat ay mahimbing na natutulog, bumangon si Sister Clara. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya pero parang may humila sa kanya palabas ng kanyang silid. Tahimik siyang lumakad. Dala ang rosaryo sa kanyang kamay. Tumigil siya sa tabi ng bintana na paborito niyang tanawin ng kagubatan. Doon niya nakita ang isang anino. Nakatayo sa gitna ng mga puno. Nakatingin sa kanya. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, lumamig ang kanyang balat. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Isang bulong lang ang lumabas sa kanyang labi. Bagamat hindi niya ito sinasadya. Ikaw ba yan? Sa totoo lang, hindi na rin sigurado si Sister Clara kung gising ba siya o nananaginip ng gabing yun. Basta ang natatandaan niya, nakatayo siya sa tabi ng bintana at nakatingin sa kadiliman ng kagubatan. Malamig ang hangin, pero parang may init na gumagapang sa kanyang batok, pababa sa kanyang likod. At ang aninong nakita niya, kahit malayo, kahit natatabunan ng mga punong niyog at mangga, damang-dama niya ang presensya nito. Tila hinihigop ang buo niyang atensyon. Hindi siya kumurap. Parang may naguutos sa kanya na manatili roon. Ang kamay niya, mahigpit na nakahawak sa rosaryo. Pero hindi siya nagdarasal. Sa halip, dahan-dahan niyang idinampi ang palad sa salamin ng bintana. Habang ang dibdib niya ay bumibilis ang tibok. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla na lang siyang napaupo sa sahig. Nanginginig siya. Hindi sa lamig, kundi sa hindi maipaliwanag na init sa loob ng kanyang katawan. Para bang may gumising sa kanya na matagal na niyang tinutulak palayo. Kinabukasan, pilit niyang ikinukumbinsi ang sarili na baka bunga lang yun ng stress, ng matinding pag-aayuno, o ng kakulangan sa tulog. Pero hindi yun naulit lang ng isang beses. Sa mga sumunod na gabi, paulit-ulit niyang nakikita ang lalaking iyon sa kanyang panaginip. Pero unti-unti, habang tumatagal, mas lumilinaw ang itsura ng lalaki. Sa panaginip nakaupo siya sa gitna ng kagubatan. Ang paligid niya ay may mga puting bulaklak na hindi niya alam ang pangalan. Tila bumalot sa kanya ang halimuyak ng lupa pagkatapos ng ulan. At doon siya biglang lalapitan ng lalaki. Laging ganun ang eksena. Laging ganun ang simula. Gwapo yung lalaki. Maputi pero hindi maputlang parang bangkay. Bagkus, may kinang sa kanyang balat. Ang mata niya ay itim na may kumikislap na kulay pilak sa gitna. Parang buwan sa madilim na gabi. Ang buhok niya ay hanggang balikat. Magulo pero maayos tingnan. Nakasuot ito ng kulay abo at puti. Parang hinabi mula sa ulap o dahon. At ang boses nito, Diyos ko, parang musika sa gitna ng katahimikan. Hindi mo ba ako naaalala? Bulong nito minsan sa panaginip. Napatingin ng si Clara. Wala siyang masabi.
Pero sa loob-loob niya, parang kilala nga niya ito. Hindi sa isip, kundi sa katawan. Parang may memorya ang balat niya. Ang dugo niya, na siya lang ang hindi nakakaintindi. Lumipas ang mga araw at nagsimula nang maapektuhan ang kanyang pagiging madre. Sa misa, hindi na siya makafocus. Sa rosaryo, nawawala siya sa sarili. At minsan habang nakaluhod siya sa harap ng altar, napapapikit siya saglit. At pagdilat niya, para bang nakita niyang nakatayo ang engkanto sa likod ng imahe ni Jesus. Nakangiti, nakatingin lang sa kanya. Isang gabing malakas ang ulan, nagising si Sister Clara sa tunog ng mga kampanilya sa pasilyo. Ngunit pagtingin niya sa orasan, pasado 2:00 na ng madaling araw. Wala namang dapat na seremonya. Bumangon siya. Hawak ang maliit na flashlight at tahimik na lumabas ng kwarto. Habang binabaybay niya ang makipot na pasilyo ng kumbento, may narinig siyang pabulong mula sa bandang kanan ng koridor. Tinatawag ang pangalan niya. Hindi ito boses ng madre. Hindi rin ito boses ng pari. At sigurado siya, hindi ito boses ng tao. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, doon siya tumigil. Bintana na naman. Parehong bintana kung saan niya unang nakita ang anino. Sa labas, kahit malakas ang ulan, malinaw ang aninag ng liwanag mula sa buwan. At sa gitna ng ulan, may nakatayo. Basa, hindi gumagalaw, pero nakatingin ng diretsyo sa kanya. Hindi siya nakagalaw. Hindi rin siya nagsara ng bintana. Parang kinuryente ang buong katawan niya sa titig ng lalaki. Ang hininga niya ay putol-putol. Sa dami ng panalangin na kabisado niya, wala siyang maisip na dasal sa mga sandaling yun. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang paghila na nararamdaman niya mula sa nilalang na yon. Biglang may pumatak na luha sa pisngi niya. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Pero isang bulong lang ang narinig niya sa isip niya. Paulit-ulit. Ikaw ay akin. Ikaw ay akin. Ikaw ay akin. Sa sobrang panghihina ng tuhod niya, napaupo siya sa gilid ng bintana. Nang bigla na lang, bumukas ang pinto ng koridor. Clara, si Sister Bernadette. Anong ginagawa mo dyan? Nagulat siya. Parang nagising mula sa hipnotismong hindi niya alam kung kailan nagsimula. Mabilis niyang pinunasan ang pisngi niya. Sabay ngumiti. Wala po sister. Nagdasal lang po ako. Ngumiti rin si Sister Bernadette. Pero baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Halika na. Baka mapano ka pa dyan. Bumabaha na sa labas. Tumango si Clara. Pero bago niya iniwan ang bintana, muli siyang tumingin sa labas. Wala na ang anino. Pero naiwan sa kanyang dibdib ang bigat. O siguro, init. Hindi niya na alam. Nang gabing yun, sa kanyang pagtulog, dumating na naman ang lalaki sa kanyang panaginip. Pero hindi na ito tumayo sa malayo. Sa panaginip, naupo ito sa tabi niya. Inabot ang kamay niya at sa unang pagkakataon, nagkatinginan sila ng matagal. Matagal na kitang minamasdan at hindi ko na kayang manatili sa dilim. Bulong nito. At bago siya magising, naramdaman niyang may dumampi sa kanyang labi. Hindi halik ng pagnanasa, kundi halik ng pag-angkin. Pagdilat niya, tumulo ang luha sa mata niya. Basang-basa ang kanyang palad at may iisang pulang bulaklak sa tabi ng kanyang unan. Hindi pa nalalanta. Sa mga sumunod na araw, parang hindi na si Sister Clara ang kilalang madre sa kumbento. Tahimik pa rin siya, oo. Nagdarasal pa rin. Sumusunod sa utos, nagsisimba.
Pero may kakaibang aura sa kanya na hindi maipaliwanag ng mga kasama niya. Parang may liwanag siyang dala sa loob ng katahimikan. Parang may itinatago sa likod ng kanyang mga mata. Hindi na niya masyadong kinakausap si Sister Bernadette. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang hindi nito maiintindihan ang kanyang pinagdaraanan. Paano mo nga ba ipapaliwanag na sa gabi ay may lalaking nilalang na pumapasok sa panaginip mo at sa umaga ay didilat kang may bulaklak sa unan mong wala naman sa hardin? At ang katawan niya, nagbago. Naging mas sensitibo siya. Isang dampi ng hangin lang sa batok niya ay sapat na para kiligin siya. Isang patak lang ng ulan sa kanyang palad ay parang haplos na ng lalaki. At ang kanyang panaginip, hindi na to basta panaginip lang. Parang totoo. Ramdam niya ang bawat salita, ang bawat tingin, ang bawat haplos. Hanggang isang gabi, nagising siyang basang-basa ang kanyang nightgown. Hindi dahil sa ulan, hindi rin dahil sa pawis, kundi dahil sa isang matinding init na para bang galing sa loob niya. Mula sa kaluluwa niya pababa sa bawat hibla ng kanyang laman. Humihingal siya. At sa sulok ng kanyang silid, nakita niya ito. Ang nilalang. Hindi na to panaginip. Nakatayo ito sa tabi ng bintana. Basang-basa na parang kararating lang mula sa ulan, pero walang bakas ng putik sa sahig. Ang buhok nitong itim ay dumadaloy sa balikat. Ang balat nitong malagatas ay kumikinang sa dilim ng kwarto. Walang suot na saplot kundi isang manipis na tela na parang bahagi ng ulap. Hindi siya mukhang engkanto na gaya sa mga kwento. Hindi rin mukhang hayop o anyong ligaw. Ang anyo nito, perpekto. Halos masakit titigan. Ngunit ang mga mata nito, ang pinaka hindi malilimutan ni Clara. Itim, malalim, pero puno ng damdamin. Hindi galit, hindi libog, kundi pananabik. Tila sabik na makita siyang gising, totoo at naroon. Hindi na ako makapaghintay. Bulong nito habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Matagal na kitang pinagmamasdan. Sa bawat panalangin mong tumatagos sa kagubatan, sa bawat luha na bumabagsak sa sahig ng kapilya, naririnig ko, ramdam ko. Hindi makagalaw si Clara. Nakaupo lang siya sa kama. Hawak ang rosaryo pero hindi niya ito pinipisil. Hindi siya nagsalita pero hindi rin siya umiyak. Sa halip, hinayaan lang niyang lumapit ang nilalang. Hanggang sa maramdaman niya ang presensya nitong halos dumikit sa balat niya. Hindi ito humawak agad. Tumigil ito sa harap niya. Tumingin lang. At sa titig pa lang nito, parang binuksan ang lahat ng damdaming pilit niyang nilimot. Ang pananabik, ang pangungulila, ang pagkatao niya bilang isang babae. Hindi bilang madre, hindi bilang alagad ng simbahan, kundi bilang isang nilalang na may puso at may laman. Hindi ako demonyo, Clara. Hindi rin ako Diyos. Pero ako ang tinig na narinig mo bago ka pa man pumasok sa kumbento. Napakagatlabi siya. Hindi niya alam kung tama ba ang nararamdaman niya. Hindi siya sigurado kung ito ay tukso o kung ito ay pagsagot ng langit sa matagal na niyang tanong. May ibang daan ba para sa pag-ibig na hindi kasalanan? Unti-unting lumuhod sa kanyang harapan ang engkanto. Dahan-dahang inabot ang kanyang kamay. Sa simpleng haplos, isang kuryente ang dumaan sa kanyang balat. Hindi siya nasaktan. Sa halip, parang gumaan ang dibdib niya. Parang nawala ang lahat ng bigat sa kanyang kaluluwa. Ito ang unang gabi na hindi kita ginising sa panaginip. Ngayon, gising ka at ako ay narito. At doon na niya iniyakan ang lahat. Ang pagkalito,
Ang pagnanasa, ang hiya, takot, at sa gitna ng kanyang pag-iyak, humawak lang ang nilalang sa kanyang kamay at dumampi ang mga labi nito sa kanyang noo. Marahan, magaan, at walang hinihinging kapalit. Hindi ito halik ng pagnanasa. Hindi ito halik ng tukso. Kundi halik ng isang nilalang na kahit hindi tao, ay mas marunong magmahal kesa sa karamihan ng mga taong kanyang nakilala. Nang pumikit siya, naramdaman niyang humiga siya muli. Wala siyang alaala kung paano siya nakatulog. Pero kinabukasan, nagising siyang mag-isa. Walang lalaki, walang bakas ng ulan. Pero nasa tabi pa rin ng kanyang unan ang pulang bulaklak. At sa kanyang palad, may marka na isang hugis daong na tila natural na paso. Mainit pa rin ito. Bahagyang kumikirot, pero hindi masakit. Parang paalala. Nang tumayo siya mula sa kama, nahagip ng mata niya ang salamin sa dulo ng kwarto. Doon niya napansin ang sarili niyang itsura. May kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Mapula ang kanyang labi, kahit hindi siya nagme-makeup. At ang kanyang kutis, parang buhay na buhay. Tila hindi siya isang madre na laging pagod at pag-aayuno. Tila isang babaeng bagong gising sa isang panaginip na matagal nang gusto niyang pasukin. At habang nakatayo siya sa harap ng salamin, isang bulong ang dumaan sa likod ng kanyang tenga. Babalik ako. Hindi alam ni Sister Clara kung ilang oras siyang nakatayo sa harap ng salamin noong umagang yun. Tila ba may nakikitang ibang tao sa refleksyon niya. Hindi na ang simpleng madring kilala ng lahat sa kumbento, kundi isang babaeng gising ang katawan at damdamin. Isang babaeng muling naramdaman kung paano maging buhay. Pero kasabay ng muling pagkislap ng damdamin sa kanyang katawan, ay unti-unting pagguho ng matagal na niyang pinanghawakang paninindigan. Mula noong una siyang pumasok sa kumbento, ipinangako niya sa sarili niya na siya ay magiging tapat. Hindi lang sa Diyos, kundi sa katahimikan at kalinisan ng kanyang buhay. Walang karne, walang bisyo, walang lalaki. Kaya ngayon na may isang engkantong lalaking nakapasok, hindi lang sa kanyang mga panaginip, kundi sa kanyang mismong silid, nagsimula nang bumigat ang kanyang konsensya. Sinubukan niyang bumalik. Tuwing madaling araw, nauuna siyang bumangon para magdasal ng rosaryo sa harap ng altar. Tuwing gabi, nagkukulong siya sa silid at paulit-ulit na sinasambit ang, Panginoon, ilayo mo po ako sa tukso. Paulit-ulit, hanggang sa mamaga ang labi niya sa kakabigkas. Pero ang totoo, sa bawat aba Ginoong Maria, mas lalong lumalalim ang init sa kanyang dibdib. Parang may bahaging ayaw ng pakawalan ang damdamin. Ang pagnanasang hindi niya kayang pangalanan, pero hindi rin kayang itago. At nagsimula na rin siyang mapansin ng ibang madre. Clara, maayos ka lang ba? Tanong ni Sister Bernadette isang hapon habang nag-aayos sila ng mga bulaklak sa altar. Tumango lang siya at pinilit ngumiti. Pero halatang pilit. Medyo payat lang po, Sister. Madalas po kasi akong managinip nitong mga araw eh. Baka kailangan mong ipag-ayuno yan o magpakumpisal. Minsan, ang panaginip ay senyales ng kasalanan sa puso. Napayo ko si Clara. Hindi niya masabi. Hindi niya kayang ikumpisal ang nararamdaman niya. Dahil paano mo nga ba ipapaliwanag na may nilalang na hindi galing sa mundong ito ang unti-unting sumisira sa panata mong panrelihiyon? At sa mga gabing sinusubukan niyang wag matulog, lalo siyang tinutokso ng sarili niyang katawan. May pagkakataong dinudugo siya sa hindi dapat panahon. Minsan naman, gigising siya na may mga marka sa kanyang hita na parang hindi kagat ng lamok o ng sugat.
kundi mga haplos na iniwan ng isang presensya na hindi mo naman mahahawakan. Sa isang gabi ng Biyernes, napilitan siyang magsindi ng kandila at magdasal ng buong debosyon. Nasa paanan siya ng altar. Walang sapin sa paa. Nakasuot ng simpleng panloob ng saya. Walang kortina. Walang ilaw. Kandila lang at sarili niyang tinig. Ngunit sa gitna ng panalangin, muli niyang narinig ang boses sa kanyang isipan. Di mo na kailangang lumuhod para sa isang Diyos na hindi sumasagot sa'yo. Nanlaki ang mata niya. Tumigil ka. Demonyo ka. Isa kang pagsubok. Bulong niya sa sarili. Kung ako'y pagsubok, bakit tila ako lang ang nakikinig sa'yo tuwing umiiyak ka? Doon siya napahagulhol. At doon na rin siya bumigay. Hindi sa engkanto, kundi sa sarili. Sa wakas, inamin niya sa kanyang sarili na gusto niya ang nararamdaman niya. Gusto niya ang init, ang haplos, ang tinig. Hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil siya ay tao. Pero kasabay ng pagtanggap ay ang matinding takot. Takot na baka tuluyan na siyang mawalan ng karapatan bilang madre. Takot na baka hindi na siya tanggapin sa komunidad. Takot na baka ang lahat ng panata niya ay bigla na lang mabaliwala dahil sa isang nilalang ng kagubatan. Ilang araw siyang halos hindi kumain. Nahulog ang katawan niya sa sobrang pag-aayuno. Madalas siyang nanlalambot. Si Sister Bernadette na rin ang nagpresintang alagaan siya. Clara, ipagpaalam mo na sa Mother Superior ang tunay mong nararamdaman. Payo nito habang pinupunasan ang noo niya. Hindi mo po naiintindihan, Sister. Hindi ito basta damdamin. Hindi lang po ito panaginip. Para pong may connection kami. Napatigil si Sister Bernadette. Hindi na siya nagtanong. Pero mula noon, unti-unti na siyang umiwas kay Clara. Nagdesisyon si Clara na isulat ang lahat sa kanyang tala-arawan. Mula sa unang gabi ng panaginip, hanggang sa gabing hinalikan siya sa noo. At sa dulo ng kanyang tala-arawan, may tanong siyang hindi niya alam kung masama o makatarungan. Kung talagang Diyos ang may likha ng lahat, kabilang ba rito ang mga nilalang na tulad niya? Sa mga huling araw ng linggong yun, pinilit niyang bumalik sa normal. Nagpunta siya sa kusina, tumulong sa hardin, ngumiti sa mga madre. Pero sa loob-loob niya, may apoy na hindi na muling mapapawi ng dasal. At isang hating gabi, habang nakahiga siya at yakap ang rosaryo, may marahan na humawak sa kanyang kamay. Hindi siya nagulat. Hindi siya nagsalita. Dumilat lang siya at nakita niya ang lalaking engkanto. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Tila mas malungkot ito ngayon. Hindi gaya ng dati. Tila may pag-aalinlangan din sa mga mata nito. Kung ako'y lalapit muli, hindi na kita papakawalan. Bulong nito. At sa pagitan ng katahimikan ng gabi at tibok ng kanyang puso, wala siyang naisagot kundi ang katotohanan. Matagal mo na akong hawak. Kahit kailan mo pa lang ako, unang tinawag sa panaginip. Hindi na siya umiyak nung gabing yun. Hindi na rin siya nagtanong. Hindi niya sinubukang umusal ng dasal. Ni hawakan ng rosaryo na nasa ilalim ng kanyang unan. Sa halip, tinitigan lang niya ang engkanto habang marahang humahaplos ito sa kanyang palad. Pamilyar, banayad, parang matagal nang magkasama. Hindi niya na kailangang pumikit para makalayo sa sarili. Dahil sa gabing yun, hindi niya kailangang tumakas. Hindi niya kailangang lumaban. Dahil sa wakas, handa na siyang tanggapin ang sarili. Tumayo si Clara mula sa kama at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Hindi siya binawalan ng nilalang.
Tahimik lang itong sumunod sa kanya na parang anino. Nakapaa siya. Ang malamig na sahig ng kumbento ay tila hindi niya ramdam. Ang hangin ay mainit-init kahit 10 oras ng gabi. Tahimik ang buong kapilya. Ngunit sa loob niya, may tunog. Isang tibok. Isang sigaw ng hindi kayang itikom. Lumabas siya ng kumbento. Nilakbay nila ang makitid na daan papunta sa kagubatan. Wala siyang takot. Wala ring ilaw. Pero hindi siya nadapa. Hindi siya nag-alinlangan. Para bang ang bawat hakbang niya ay inaakay ng presensyang nasa likod lang niya. At doon, sa gitna ng kagubatan na puno ng amoy ng basang lupa at mga naglalagaslas na dahon, huminto siya. Nasa isang malawak na clearing sila, kung saan ang liwanag ng buwan ay parang nagsasayaw sa ulap. May isang malaking puno sa gitna, matanda, baliko, at may mga ugat na tila yumayakap sa paligid. Doon huminto si Clara. Doon siya humarap sa engkanto. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang makita nito ang kanyang mukha. Ang pagod, ang damdamin, ang init, pagkalito, ang panalangin. Lahat yon, sabay-sabay na naroon. At sa harap ng nilalang na ito, hindi niya kailangang itago ang alinman. Ngayon mo ako tingnan. Bilang ako, hindi bilang madre. Mahina niyang bulong. Lumapit ang engkanto. Marahang-marahan na parang natatakot. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, may pumutok na katahimikan sa pagitan nila. Para bang matagal nang pinigil ang paghinga at ngayon lang muling nakalanghap. At nang lumapat ang kamay ng engkanto sa kanyang mukha, doon siya napapikit. Hindi sa takot, kundi sa damdaming hindi mapaliwanag. Damdamin na parang bumubukas ang katawan niya, na para tanggapin ang hindi pisikal lang, kundi espiritual. Dumampi ang labi nito sa kanyang noo, at sunod sa pisngi, hanggang sa ang halik ay unti-unting bumaba sa kanyang leeg, sa balikat, sa bahagi ng kanyang pagkatao na matagal niyang kinalimutan. Ang katawan na hindi kailanman hinangad ng iba, ngunit ngayon ay tila sinasambang muli. Hindi marahas ang bawat galaw. Hindi rin ito madalian. Hindi ito katulad ng naririnig niyang kasalanan sa kumpisalan. Hindi ito bastos o makasalanan. Sa halip, ang bawat haplos ng engkanto ay parang pagdarasal. Parang bawat halik ay pag-amin. Bawat galaw ay pagligtas. Hinubad ni Clara ang kanyang suot. Hindi sa pilitan, kundi parang isinuko. Isinuko hindi ang dangal, kundi ang kanyang pader. At sa pagbagsak ng tela sa damuhan, doon niya muling naramdaman ang pagiging ganap. At sa ilalim ng buwan, habang niyayakap siya ng malamig na hangin at ng mainit na katawan ng engkanto, doon niya naranasang muli kung paanong mahalin. Hindi bilang birhen, hindi bilang santa, kundi bilang babae. Isang babae na may karapatang magmahal at mahalin. Isang babae na may karapatang makaramdam. Walang salitang binigkas ang engkanto habang sila ay naging isa. Ngunit sa bawat pagdampi ng balat sa balat, naramdaman niya ang mensahe nito. Hindi kita pinilit. Tinawag lang kita. At pinili mo na sumagot. At nang matapos ang gabi, nang ang kanilang hininga ay unti-unting bumalik sa normal, hinaplos ng engkanto ang kanyang buhok at tinitigan siya. Babalik ka ba sa kanila? Tanong nito. Hindi nang uusig, kundi parang inaanyayahan siyang pumili. Hindi ko alam, pero hindi ko itatanggi ang nangyari ngayong gabi. Hindi ko ito itatago sa sarili ko. Tumango ang engkanto. Tumayo ito at humakbang palayo.
papasok muli sa dilim ng kagubatan. Ngunit bago ito tuluyang mawala, huminto ito at lumingon. Hindi pa ito ang huli. Bulong nito. Hindi pa. At tulad ng pagdating nito, dahan-dahang nawala ang liwanag. Naubos ang amoy ng damo. Nawala ang init sa hangin. Naiwan siyang mag-isa. Hubad, yakap ang sarili, pero hindi malamig. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na marumi siya. Sa halip, para siyang bagong panganak. At bago siya tumayo pabalik sa kumbento, napansin niyang nasa tabi niya ang isang bagay. Isang hibla ng buhok ng engkanto. Pinilipit sa hugis ng infinity. Dala-dala niya ito pabalik. Hindi bilang alaala ng kasalanan, kundi bilang paalala na kahit isang madre ay pwedeng magmahal at piliing maging totoo sa sarili. Hindi agad bumalik si Clara sa kumbento matapos ang gabing yun. Naupo muna siya sa gilid ng damuhan, habang unti-unti nang sumisilip ang liwanag ng madaling araw sa likod ng mga puno. Tahimik lang ang paligid, pero sa loob niya, may gulo, may katahimikan, may kirot, may tuwa, at may takot na hindi niya pa kayang pangalanan. Hawak niya sa palad ang hiblang iniwan ng engkanto. Parang sinadyang ipaalala sa kanya na ang nangyari sa kanila ay hindi panandalian. Hindi isang gabi lang. Nang sa wakas ay bumalik siya sa kumbento, dumiretso siya sa kanyang silid. Lumingon-lingon. Baka may makakita. Pero wala. Lahat ay tila natutulog pa. Isinara niya ang pinto at nahiga sa kama. Yakap ang sarili. Ngunit kahit gusto niyang magpahinga, hindi siya dinalaw ng antok. Hindi rin siya dinalaw ng pagsisisi. Nakatingin lang siya sa kisame habang tahimik na umuusal ng isang dasal. Pero hindi ito karaniwang Ama Namin o Aba Ginoong Maria. Isa itong dasal ng isang taong hindi sigurado kung pinapatawad siya ng langit, pero handang harapin ang anumang kapalit ng katotohanang pinili niya. Kinabukasan, habang abala ang ibang madre sa kusina, nilapitan siya ni Sister Bernadette. Hindi ka namin nakita sa matutina kanina. Okay ka lang ba? Sabay hawak sa braso niya. Tumango si Clara. Naglakad lang po ako sa labas. Kailangan ko po ng hangin. Napatingin si Sister Bernadette sa kanyang mukha. Parang may gusto pa sanang itanong pero hindi na nagtanong. Sa halip, ngumiti lang. Baka gusto mong makausap si Mother Superior mamaya. Doon na nagsimula ang paninikip ng dibdib ni Clara. Hindi niya alam kung paano, pero tila naramdaman na ng mga kasama niya ang pagbabago sa kanya. Mula sa tahimik pero palangiting Clara, naging malalim na. Parang lagi nang may iniisip. Hindi rin niya namalayan na naging mas matagal na ang titig niya sa mga santo sa loob ng kapilya o mas madalas siyang mapag-isa sa likod ng kumbento. At siguro, nakita rin nila na mas kumikinang ang kanyang balat, mas buhay ang kanyang mata, mas maamo ang kanyang galaw. Ngunit mas malayo. Hindi na niya nagawang umiwas. Kinahaponan, ipinatawag siya ni Mother Superior. Tahimik ang buong silid. Walang ibang madre sa loob, kundi silang dalawa lang. May krusipiho sa likod ni Mother at isang makapal na Biblia sa gilid ng mesa. Nakatitig lang sa kanya ang matanda. Ang mga kamay ay magkahugpong. May nararamdaman akong mabigat sa paligid nitong mga nakaraang linggo, anak. Mahinahong simula ni Mother Superior. Ikaw ba ang pinagmumulan noon? Hindi agad sumagot si Clara. Tinitigan niya ang matandang madre. Mga matang maraming nakita. Mga mata na siguro ay hindi madaling maloko.
Hindi niya alam kung aamin siya o kung kaya pa niyang ikubli ang lahat. Pero isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanya. Mother, may mga nangyayari po sa akin na hindi ko maipaliwanag. Mga panaginip? Tumango siya. Simula po nung pumasok ako dito, may lalaki po. Hindi ko po siya kilala pero palagi siyang dumadating sa panaginip ko. At nitong huli, hindi na po siya panaginip lang. Tila walang gulat sa mukha ni Mother Superior. Sa halip, dahan-dahan itong tumayo at lumapit sa estante. Kumuha siya ng lumang libro na may takip na tila gawa sa katad. Inilapag ito sa mesa, binuksan sa gitna, at itinaas ang isang lumang pahina. May kasaysayan ang lupaing ito, Clara. Bago pa tayo dumating rito, mga nilalang na hindi natin lubos na maiintindihan. May ilan na tinatawag silang mga espiritu ng kagubatan. May ilan, engkanto. Pero sa mga ganitong kwento, palaging may babae. Palaging may tinatawag. Palaging may pinipili. Nanlaki ang mata ni Clara. Hindi ikaw ang una. May mga madre noon, daan-daang taon na ang nakalipas, na piniling iwan ang pananampalataya dahil sa mga nilalang na yon. Pero ang tanong, Clara, ikaw ba, pipiliin mong manatili? Hindi siya agad nakasagot. Ang totoo, hindi pa niya alam. Hindi pa niya napag-isipan kung aalis siya. Ang alam lang niya, hindi na siya ang madre na pumasok sa kumbento 3 taon na ang nakakaraan. At alam din niya na ang pagmamahal, kahit kanino man ito maramdaman, ay hindi kailanman bastos kung totoo. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya binigyan ng mga responsibilidad sa kumbento. Hindi na siya hinayaang magturo sa mga bagong madre. Hindi na siya pinapayagang magsalita sa misa. Tahimik siyang itinabi. Para bang isang sugatang ibon na piniling isara sa kulungan. Ngunit hindi siya lumaban. Hindi siya nagwala. Tumahimik lang siya. Pinili niyang manahimik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang may panahon ang lahat. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Hindi niya kailangang ipagsigawan ang kanyang karanasan. Dahil sa gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, dumadalaw pa rin sa kanya ang engkanto. Minsan bilang presensya, minsan bilang hangin, minsan bilang panaginip. Pero laging nandoon. Hindi kailanman nang iwan. Hindi kailanman nanguna. Hindi kailanman nag-utos. Palaging nag-aantay. Hanggang sa isang gabi, habang nagdarasal siya ng tahimik sa harap ng kandila, humawak siya sa kanyang puso at bumulong sa sarili. Siguro nga, hindi ako nawala. Siguro, nahanap ko lang ang sarili kong matagal ko nang kinulong. Isang umaga, habang nagwawali si Sister Clara sa likod ng kumbento, doon sa bahagi ng hardin na hindi na masyadong dinadaanan ng iba, may dumating na bisita. Isang matandang pare. Nakaputi ang sutana, may suot na kupas na sombrero. At may kasamang isang lalaking parish staff. Ipinakilala siya ni Mother Superior bilang si Father Agustin. Isang paring Pransiskano na matagal nang nakatalaga sa Maynila. Ngunit minsan-minsan ay bumibisita sa mga dating misyon ng simbahan sa probinsya. Tahimik lang si Clara habang nakatayo sa gilid ng silid. Pinagmamasdan kung paanong tila mas nag-aalalang bigla ang mga madre sa presensya ng pare. Hindi niya alam kung bakit pero may kutob siyang hindi lang simpleng courtesy visit ang dahilan ng pagpunta nito. Pagkatapos ng pananghalian, pinatawag siya ni Mother Superior at ni Father Agustin sa isang maliit na silid sa likod ng kapilya.
Doon, habang nakaupo sila sa isang lamesang kahoy at may isang nakasinding kandila sa gitna, nagsalita ang pare. Clara, Simula niya, habang tinutuwid ang kanyang rosaryo. hindi ka na bago sa pakiramdam na may kakaibang nangyayari sa loob mo, hindi ba? Tahimik lang si Clara. Hindi siya tumango pero hindi rin siya kumontra. May ipapakita ako sa'yo. Sabi ng pare habang inilabas mula sa kanyang bag ang isang lumang aklat. Mas luma pa sa mga Biblia sa kumbento. Basag na ang gilid ng pahina at ang tinta ay parang gawa sa uling. Binuklat ni Father Agustin ang isang bahagi ng aklat at itinapat sa kanya. Naroon ang isang guhit. Isang babae na may belo. Hawak ang isang bulaklak at sa likod nito ay isang nilalang na may anyong tao ngunit may matang kulay pilak. Kwento ito ng isang madre. Ilang daang taon na ang nakalilipas. Ang pangalan niya ay Sor Mariana. Kagaya mo, hindi siya tubong dito. Ipinadala lang siya ng simbahan upang manirahan sa bagong bukas na misyon sa mismong lugar na ito. Nagkatinginan sila ni Mother Superior. Parang may malamig na hangin na dumaan sa silid, kahit walang bintanang bukas. May kwento sa mga matatandang tala na sa bawat ilang henerasyon, may isang engkantong lalaki na nagmula sa kagubatan. Hindi siya hayop. Hindi rin siya demonyo. Isa siyang nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan. At sa bawat henerasyon, pumipili siya ng isang babae. Hindi basta babae, kundi isang babaeng may panata, birhen, madre. Lumamig ang batok ni Clara. Katulad ito ng sinabi ni Mother Superior. Parang biglang bumigat ang kanyang pagkakaupo. Akala ng simbahan noon, kalaban nito ng pananampalataya, kaya't pinilit nilang sunugin ang aklat. Palitan ng kasaysayan, patahimikin ang mga madre. Pero hindi lahat ng kwento ay natatapos sa pagtakip. May mga tala-arawan, may mga liham. At ngayon, eto ka. Tahimik pa rin si Clara. Pero sa loob niya, parang may unti-unting humuhulas na takip sa mga tanong niya. Parang may biglang linaw sa lahat. Bakit po ako? Tanong niya sa wakas. Mahinang tinig. Parang tinig ng batang pagod at gustong maintindihan. Wala kaming kasagutan. Ngunit may mga naniniwala na hindi ito sumpa, kundi paalala. Paalala na ang mundong ating ginagalawan ay mas malawak kaysa sa pagitan ng simbahan at dasal. At ikaw, Clara, ikaw ay naging tulay. Pero, ano pong dapat kong gawin? Iiwan ko po bang pananampalataya ko? Kasalanan po bang nararamdaman ko? Hindi agad sumagot ang pare. Sa halip, marahan niyang isinara ang aklat at tumingin kay Clara sa mata. Ang kasalanan ay hindi laging nasa pagnanasa. Minsan, nasa pagtatanggi ng katotohanan. Doon bumagsak ang luha ni Clara. Hindi iyak ng pagsisisi, hindi rin iyak ng galit, kundi iyak ng pag-unawa. Parang sa unang pagkakataon, tinanggap siya hindi bilang madre, kundi bilang babae. At sa pagtanggap na iyon, naramdaman niyang hindi siya masama. Nang gabi ring iyon, humarap siya sa altar ng kapilya. Mag-isa, nagsindi siya ng kandila. Binuksan ang kanyang tala-arawan at isinulat ang mga salitang matagal na niyang pinipigilan. Panginoon, kung ito po ay pagkakasala, patawarin mo po ako. Pero kung ito po ay pag-unawa sa kabuuan ng mundo mo, gabayan mo po ako dahil hindi ko na kayang itago ang sarili kong katotohanan. Sa mga sumunod na araw, walang nagbago sa kumbento. Tahimik pa rin ang mga madre.
Patuloy pa rin ang misa. Ngunit si Sister Clara ay unti-unti nang nag-aayos ng kaniyang mga gamit. Hindi bilang pagpapatakas, kundi bilang paglalakbay. Sa wakas, sa sarili niyang katotohanan. Hindi siya nagpaalam ng malalim. Isang umaga, nakita na lang siya ni Sister Bernadette na papalabas sa gate. May bitbit na maliit na bag. Suot pa rin ang simpleng puting damit. Pero wala na ang belo. Nakalaylay ang buhok niya at ang kaniyang mga mata maliwanag. "Saan ka pupunta?" tanong ni Sister Bernadette. "Hindi ko po alam. Pero sa wakas, hindi ko na po tatakbuhan ang sarili ko." At sa pagtalikod niya sa lumang kumbento, hindi niya iniwan ang pananampalataya. Bit-bit pa rin niya ang rosaryo. Pero hindi na yun panangga. Isa na itong paalala na kahit ang paniniwala ay pwedeng magbago ang anyo, pero hindi ang diwa. Hindi agad lumayo si Clara sa kumbento. Sa halip na bumaba agad ng bundok, nanirahan muna siya sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at pawid. Isang oras lang ang lakad mula sa dating misyon. Ang bahay na iyon ay dating pagmamayari ng isang retiradong guro na pumunta na raw sa Maynila. Ayon sa mga taga-baryo, tahimik ang paligid, may tanim na gabi at kamote sa gilid, at may ilog sa hindi kalayuan. Wala siyang dala kundi ilang damit, rosaryo, ang tala-arawan niya, at ang hibla ng buhok na pinilipit ng engkanto sa hugis ng infinity. Araw-araw, gumigising siya ng maaga. Minsan ay nagdarasal pa rin siya, pero hindi na gaya ng dati. Wala na ang kaba sa bawat sambit. Wala na ring tanong kung tama o mali. Ang natira na lang ay pakiramdam ng koneksyon sa sarili, sa paligid, at sa kung sino man ang tunay na may gawa ng lahat ng ito. Hindi niya na rin sinubukang hanapin ang engkanto. Hindi na siya tinawag. Hindi siya dumalaw sa kagubatan. Para sa kanya, sapat na ang nangyari. Hindi niya ito kine-question. Pero hindi rin niya inaasahan ang pagbabalik. Pero minsan sa gabi, habang nakaupo siya sa maliit na bangko sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng bahay, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. May mga gabing may naaamoy siyang pamilyar. Parang amoy ng basang kahoy at dahon, ng ulan sa kagubatan, ng katawan ng isang nilalang na hindi tao, pero hindi rin hayop. At tuwing nararamdaman niya iyon, pinipikit niya ang mga mata niya. Walang sinasabi, wala ring hinihingi. Tanging ang puso lang niya ang nagsasalita. Dahan-dahan, pero buo. Kung narito ka, salamat. Pero kung wala ka pa, okay lang. Isang gabi, habang naglalabas siya sa ilog na medyo may kalayuan sa bahay, biglang humina ang daloy ng tubig. Parang may humarang sa agos. Napalingon siya. Walang ibang tao. Pero may mabigat na presensyang pumuno sa paligid. Parang masyadong tahimik para sa gabi. Masyadong malamig ang hangin. Napabuntong hininga si Clara. Kung ikaw to, bulong niya habang pinipiga ang basang damit. Huwag mo na akong tatakutin. Lumabas ka na. At doon, sa kabilang gilid ng ilog, sa likod ng mga puno, lumitaw ang nilalang. Kahit nakatago ang kalahati ng katawan nito sa dilim, agad niya itong nakilala. Ang postura, ang mata, ang ilaw sa balat. Ngunit mas may pagbabago na ito ngayon. Mas matalim ang titig. Pero mas malumanay ang presensya. Mas maamo, pero mas buo. Parang hindi na lang basta engkanto. Parang nagbagong anyo rin. Hindi siya agad lumapit. Tinitigan lang siya ng lalaki.
habang si Clara naman ay tahimik na ipinagpatuloy ang paglalaba. Kunwaring hindi apektado. Pero sa totoo lang, ang bawat ugat sa kanyang katawan ay nagising. Hindi ito kilig. Hindi ito kaba. Kundi pagkabuo. Parang may parte ng sarili niyang bumalik sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, saka pa lang ito tumawid ng ilog. Walang ingay, walang tunog. Parang hiniwa lang ng hangin ang tubig. At paglapit nito, wala silang sinabi. Nagkatitigan lang. Saan ka nang galing? Bulong ni Clara sa wakas. Lagi lang ako nandito. Hindi kita iniwan. Pero alam ko na kailangan mong mapag-isa. Sagot ng engkanto. Hindi kita tinawag. Hindi mo kailangan. Ramdam ko ang tibok ng puso mo. Kahit hindi mo sabihin. Napayo ko si Clara. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng damdamin na pilit niyang tinatago simula nang iwan niya ang kumbento. Tinignan siya ng engkanto at marahang hinawakan ng kanyang braso. Akala ko, ang meron lang sa atin ay isang gabi na hindi dapat mangyari. Sa'yo, isang gabi lang yun. Pero sa akin, 100 taon ng paghihintay. Sagot ng engkanto. Napatingin siya. Bago ka pa man ipanganak, Clara. Bago ka pa man pumasok sa kumbento, matagal na kitang inaabangan. Hindi dahil pinili kita, kundi dahil ikaw, ang tanging hindi lumalaban sa liwanag at dilim na magkasabay. Tahimik si Clara. Pinikit niya ang mga mata at inangat ang mukha sa langit. Maliwanag ang buwan. Tahimik ang paligid. Pero sa loob niya, may panibagong sigaw. Hindi ng kalituhan, kundi ng desisyon. Pwede ba akong manatili rito? Pwede ba akong maging tao pero kasama ka? Tumango ang engkanto. Wala akong balak sirain ang mundo mo. Gusto lang kitang samahan. Mula noon, hindi na siya muling bumalik sa kumbento. Pero hindi rin siya nagpakalayo-layo. Naging guro siya ng mga batang lumaki sa baryo. Tinuruan niya ang mga bata ng mga kwento. Hindi lang ng Biblia, kundi ng kasaysayan, ng kalikasan, at ng mga bagay na hindi basta nakikita ng mata. May mga gabi pa rin na mag-isa siyang umuupo sa ilalim ng punong mangga. Minsan, may kasamang boses. Minsan, isang haplos lang ng hangin. Pero laging may presensyang alam niyang nariyan. At sa puso niya, alam niyang hindi siya tumalikod sa Diyos. Nagtanong lang siya. Nakinig lang siya sa isang mundo na matagal nang hindi pinapansin. Mabilis lumipas ang mga taon sa baryong yon. Wala nang bumanggit kay Sister Clara sa kumbento. Wala nang nagtanong kung nasaan na siya. Wala ring liham na ipinadala o tinanggap. Para bang kusang binura ang kanyang pangalan sa talaan ng mga madre. Para bang hindi siya kailanman naging bahagi ng kanilang mundo. Pero sa baryo, iba ang kwento. Sa gilid ng bundok, malapit sa ilog, may isang babaeng kilala ng mga taga roon bilang Ma'am Clara. Isang guro, tahimik, mapagkumbaba, at laging may dalang pulang bulaklak sa kanyang dibdib. May mga bata siyang tinuturuan sa ilalim ng punong mangga. Hindi siya nagsisimba, pero nagtuturo siya ng pagmamahal, respeto, at pananampalatayang hindi sarado sa pader ng simbahan. May mga kwento ang mga bata tungkol sa kanya. Nay, wika ng isa sa kanyang estudyante na minsang nagtanong. Si Ma'am Clara po, may kasamang lalaki tuwing gabi. Hindi namin nakikita ng buo pero ang gwapo po. Parang galing sa langit. Tay, sabi ng isa pa. Pag nagkakasakit po kami, hinihipo lang ni Ma'am Clara ang noo namin. Tapos, gagaling na agad kami.
At may isa pa na nagsabing, "Minsan po, nakita ko si Ma'am Clara na may kausap sa ilog, pero wala naman pong ibang tao. Tumatawa lang siya na parang kinikilig." Sa mga matatanda, ang chismis ay lumalim. Sabi nila, si Clara raw ay sinundo ng nilalang mula sa kagubatan, na hindi siya basta babae, na isa siyang pinili. May iba pa ngang nagsasabi na si Clara raw ay hindi tumatanda. Pareho pa rin ang kanyang mukha, ang kanyang kilos, ang kanyang tinig, kahit ilang taon na ang lumipas. Isang araw, isang grupo ng bagong madre mula sa kumbento ang nag-field exposure sa baryo. Isa sa kanila ay nakarinig ng mga kwento tungkol sa isang dating madre na nagtuturo ngayon sa ilalim ng puno at may kasamang misteryosong lalaki. Napakunot ang isa sa kanila. "Parang si Sister Clara?" "Hindi nga. Sabi sa amin, umalis na raw siya. Wala nang balita." Sagot ng isa pa. Na-curious sila, kaya sinadyang hanapin ang babae. At nang makita nila si Clara, hindi na siya nakasuot ng belo o abito. Suot niya ay simpleng puting blusa, mahabang palda at may tali sa buhok. Nakatayo siya sa tabi ng isang batang tinuturuan sumulat sa lupa gamit ang patpat. Sa unang tingin, mukhang ordinaryo lang siya. Pero nang tumingin siya sa mga madre, doon sila natigilan. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hindi relihiyoso, hindi rin makamundo, kundi payapa, tahimik, buo. Lumapit ang isa sa mga madre. "Sister Clara?" Ngumiti lang siya. "Hindi na po ako sister." "Bakit mo po kami iniwan?" Tanong ng isa. May halong lungkot. Hindi paghatol kundi tanong ng isang taong nagtangkang umunawa. "Hindi ko kayo iniwan. Minahal ko lang din ang sarili ko na hindi ko nakilala sa loob ng pader." At sa sagot na yon, natahimik ang paligid. Ang mga bata ay tumigil sa pagsusulat. Ang mga dahon sa itaas ay biglang tila huminto sa paggalaw. Tila ang buong paligid ay nakikinig din. Bago sila umalis, isang madre ang lumapit sa kanya at bumulong. "Pinagdasal ka namin." Ngumiti si Clara. "At ako rin. Pinagdasal ko rin kayo. Lahat kayo." Pagtapos ng insidenteng yon, hindi na muling bumalik ang mga madre. Pero lumaganap ang kwento. Dumami ang chismis. Ang ilang tao, sinasabing nakita raw si Clara na biglang nawawala tuwing gabi. At bumabalik kinabukasan na may mga sariwang bulaklak sa kanyang buhok. May iba namang nagsasabing nakikita siya sa gitna ng kagubatan. Nakangiti habang nakaupo sa isang lumang ugat ng puno. At may kaharap na lalaking ubod ng kisig, pero hindi maaninag ang mukha. Minsan, isang matandang babae ang pumanaw sa baryo. At sa kanyang burol, lumapit si Clara. Lumuhod sa tabi ng kabaong at marahang bumulong sa tenga ng patay. Kinabukasan, may nagsabi na ang bangkay ay tila nakangiti. Wala namang nakakaalam kung anong sinabi ni Clara. Pero mula noon, mas pinaniniwalaan ng lahat na hindi na siya basta tao. At ilang taon pa ang lumipas, isang umaga, wala na si Clara sa baryo. Ang kanyang kubo ay naiwan. Sarado ang pinto, pero malinis ang loob. Wala ni anong gamit na naiwan kundi isang tala-arawan sa ibabaw ng lamesa. Nakabukas ito sa huling pahina. At ang huling nakasulat, "Kung ang buhay ay panata at ang puso ay templo, pinili kong mabuhay sa pagitan ng dalawa, sa kagubatan ng pagnanasa at sa katahimikan ng pananampalataya. Dahil sa pagitan nila, naroon ang tunay kong tahanan."
May mga nagsabi na nakita raw siyang sumakay ng bangka at naglayag sa ilog na walang dulo. May ilan naman na nagsabing nakita raw siyang nakasama ng isang lalaki na may matang pilak, papasok sa kakahuyan. At may iba naman na tahimik lang, naniniwala na may mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag. Mula noon, tinawag ng mga tao ang kanyang kwento na alamat. At sa tuwing may batang nagtatanong kung totoo ba ito, palaging iisa lang ang sagot. Kung minsan, ang pag-ibig ay hindi para ilantad, kundi para panatilihing sagrado, sa piling ng kalikasan at ng katahimikan. At sa bawat gabi ng buwan, maririnig sa hangin ang isang boses ng babae na may halakhak. Hindi masaya, hindi malungkot, kundi malaya. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at patuloy na pakikinig sa mga kwentong ibinabahagi ko. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!